Hello guys! Welcome back to my mini vlog. By the way, my name is Kimi and sa araw na ito gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-experience ko dito sa Revofold NXT e-bike ko. So nabili ko tong e-bike na to way back last month, July 17. So almost 1 month ko din siyang nagamit. First impression ko po is yung I thought maliit siya. Pero nung nakita ko siya in person, tsaka nasakyan ko siya, sakto lang siya pala sa height ko. By the way, I am 5'4" pala. Yun yung height ko. Ayun. So, pero kung height niyo naman is around mga 5'8" or 5'9", don't worry naman kasi yung seat niya naman po is na-adjust naman po siya. Ito pa yung one of my favorite place na pinupuntahan ko po kapag stress ako. At saka yung battery niya pala guys is lithium na din, which means yung lifespan niya is around 4 to 6 years or more than 6 years. Depende sa pag-aalaga mo. Compare sa previous battery na lead acid, around 1 to 2 years lang yung itatagal niya. This e-bike can range like 40 to 50 kilometers. So, nakadepende siya sa weight mo. For example, yung weight ko is around 80 kilos. So, nasa 40 to 45 kilometers lang siya. Pero kung yung kilo mo naman is around 60 to 50 or below that, maybe ma-reach mo yung 50 kilometers. Meron na siyang dalawang mode ng pagpapaandar. Yung first is yung using the throttle, yung pipiga ka lang. Ang second na one is yun yung battery, parang battery safe mode siya. Yun yung pedal assist. Ito yung pedal assist guys. So, give me one moment. Ayun yung pedal assist guys, sobrang lakas niya, pero hindi siya advisable na for example if nasa highway kayo tapos sobrang traffic, gagamitin niyo yung pedal assist kasi mag-auto maximum talaga siya ng 32 kilometers per hour. So yun yung maximum speed niya pala, 32 kilometers per hour. So if nasa traffic kayo, mag-throttle kayo. If feel nyo or nakita nyo yung highway o yung daan na wala namang traffic or wala masyadong vehicle, then mag-pedal assist kayo. Kasi yung kagandahan sa pedal assist is hindi madaling malowbat yung battery ng e-bike. Itong sa throttle naman is okay din naman siya. Pero nakadepende kasi sa iyo yan kung paano mo siya i-handle. Or kung gusto mo ba medyo matagal malowbat o yung ganun. So, based on my experience din sa e-bike na to is kapag tinry ko siyang in-off ko siya. Tapos, nagpedal lang ako. Sobrang bigat niya guys. Hindi siya advisable talaga na, for example, malowbat siya talaga. Tapos, gagamitin mo siya as ordinary bike. Sobrang bigat as in. Okay, sana ko yung daan na madadaanan mo is smooth lang siya. Pero kung bato-bato, huwag mo nang subukan. Mapapagod ka lang. Kasi the reason kaya siya mahirap i-pedal kasi dahil sa motor sa likod nito. Sa loob ng e-bike na ito, mali. Kasi yung motor niya mabigat. At saka yung kagandahan dito guys, yung motor nito is brushless na siya. Which means yung pag-consume niya ng kuryente is hindi gaano ka lakas. Hindi kagaya ng mga previous na e-bike, hindi siya brushless. So which means nagdadampi talaga yung makina doon sa motor niya. Kapag full charge siya, yung mababayaran nyo ng kuryente is around 14 pesos. Depende sa kilowatt hour ng kuryente nyo. Yung charging battery niya naman is around kung for example 1 bar, around nasa 5 to 6 hours ata yung charging niya. Pero kung meron kayong mga katanungan guys, just comment lang sa comment section at sasagutin ko yan. So, yun lang naman. Thank you so much for watching. Bye-bye!